Hi, Sir Carl. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ay patungkol sa karanasan ko sa aswang. Hindi man kapanipaniwala, ngunit nakasagupa namin sila. Ako nga po pala si Vincent, 37 taong gulang, nakatira dito sa Negros Oriental. Ang karanasan na ito ay nangyari noong 21 pa lamang ako, kung saan nag-aya ang isa kong barkada na pumunta sa bahay nila para mag-jamming o mag-inuman. Dahil college na ako ng mga panahong iyon, ay meron akong kaibigan na kakauwi lang galing sa syudad dahil doon siya nag-aaral ng kolehiyo. Pagka-uwi niya ng Negros ay nakatanggap agad ako ng imbitasyon na mag-jamming daw kami sa kanila. Dahil sa stress din ako noon sa mga schoolworks, kaya mabilis akong umuo. Stressful din kasi ang course ko, kung kaya kapag may nag-aaya, ay set agad ng date at magsha-shot na. Ika nga nila, you only live once, kaya lahat ng pagkakataon na magsaya ay papatulan. Dumating yung gabi na pinag-usapan namin, kung saan nagsuot lang ako ng simpleng damit at paalis na sana ako para maglakad, nang makita ko yung pangontra ng nanay ko sa aswang na mantika o lana. Hindi ko alam kung anong pumasok sa utak ko, kung kaya't kinuha ko iyon at ibinulsa. Dito sa probinsya namin ay naniniwala ang matatanda sa mga nilalang ng dilim, kung kaya't may ganito ang nanay ko, na impluwensyahan siya ng kaibigan niyang albularyo. Matapos noon, naglakad na ako papunta sa bahay ng kaibigan ko. Nagdala ako ng flashlight dahil dadaan pa ako noon sa parting may talahiban bago makarating sa mismong bahay nila Kerwin. Siya yung sinasabi kong tropa. Maayos pa yung pagpunta ko sa bahay nila. Nung makarating ako roon, ay pinapasok niya ako agad sa loob at tumambay kami sa sala habang kasama ang ibang tropa na nagbibiruan habang naghihintay ng ibang kasama na dumating para mag-inuman. Nang mga sandaling iyon ay meron din akong mga nakita na bagong mukha lang. Pinagkibit-balikat ko na lang ito at hindi na binigyan ng pansin. Baka kasi +1 sila ng iba kong tropa. Tol, kumusta? Mga tanong pa namin kay Kerwin at tinanong kung kumusta sa Maynila. Nagkwentuhan kami tungkol sa college life at struggles na pinagdadaanan namin. Eto, ayos naman. Patuloy pa rin sa buhay. Akalain mo, ibang-iba pala sa kolehiyo, no? Kaysa sa high school. Sang-ayon naman ang iba kong kasama at tumangu-tangu pa. Kung dati, bawal ang mag-cutting class at kailangan pang tumawid ng bakod. Pero ngayon, kahit dumaan ka pa sa front gate, hindi ka sisitahin. Nagtawa na naman ang mga nakaka-relate sa sinabi ko. Habang nagkakamustahan, may dumating na bagong mukha. Si Nico. Dati din namin siya kaklase, pero kahit kailan ay hindi ko nagawang maging close sa kanya. Ewan ko ba, dahil parang may iba sa kanya. Pagkarating niya lang, ay agad itong tumingin sa akin at nang magpantay ang mga mata namin, ay mabilis lang din itong umiwas. Medyo weird iyon pero hindi ko na pinansin dahil na rin sa tama ng alak. Noong simula ay cool lang ito, pero noong tumagal na siyang nakaupo ay hindi na ito mapakali at napapansin ko na panay ang pagkakamot niya. Brad, ihi muna ako. Paalam nito kay Kerwin. Itinuro naman ni Kerwin ang daan papunta sa CR. Diretsuhin mo lang yan, Brad. Tapos, liko ka sa kanan. Makikita mo na yung CR namin. Ah, ganun ba? Sige, salamat. Sagot naman ni Nico. Saktong pagkaalis niya lang, ay may nakapa akong mamasa-masa sa bulsa ko. Kaya agad ko yung pinakiramdaman at hindi ko malaman kung ano yun. Inilabas ko na nga. Nakita ko yung bote ng lana na pagmamayari ni nanay na dinekwat ko kanina. Umaapaw na iyon dahil bumubula. Napansin din yun ng mga kasamahan ko na umiinom.
Ang iba ay nagkomento pa na siguro raw ay may aswang sa malapit dahil kumukulo at umaapaw na yung lana. Doon rin binulong ng isa sa aming mga kasama ang tungkol kay Nico. Baka si Nico yan, tol. Bulong sa amin ng isa pa naming barkada. Aswang na daw ito at bago lang na nahawaan. Siguro ito din ang dahilan kung bakit hindi mapakali kanina pa. Naku, tol, kailangan mo na yatang umalis. Ang alam namin, wala pa masyadong kontrol kapag bagong hawa pa lang. Ang sabi pa ng ilan, yung lana kasi nadala ko ay nagsisilbing pangmatsyag kung may aswang sa paligid. At the same time, kapag meron nga, ay siya ring nagpapagalit sa mga aswang kapag nararamdaman nila iyon. Mabuti na lang kahit papaano ay naimulat na sa akin ng aking ina ang tungkol sa mga ganoong bagay. Kaya may alam rin ako. Ganun ba? Sige, uuwi na ako. Mahirap na. Baka biglang magwala si Nico dito dahil lang sa akin. Wika ko pa at agad na nga akong nagpaalam na aalis na. Lumalalim na rin ang gabi. Mag-isa pa akong uuwi at may madadaanan pang talahiban. Dahil sa medyo lasing na rin, kaya tumango-tango na lang si Kerwin noong magpaalam ako. Noong una, inakala kong wala namang mangyayaring kakaiba dahil umalis na nga ako para makaiwas sa gulo. Pero may naghihintay pa pala sa akin na mas malaking peligro. Habang nasa bandang talahiban na ako, may naramdaman ako sumusunod sa akin. Dahan-dahan lang ito at pinapakiramdaman ko rin. Kapag nililingon ko naman ang pasimple sa likuran, ay wala akong nakikita at tanging malamig na hangin lang ang nararamdaman ko. Pero nakikita ko sa gilid ng aking mata na gumagalaw talaga ang mga talahib. Kung kaya noong nakakita ako ng matulis na kawayan sa daan, ay pinulot ko ito at nagdesisyon ng tumakbo. Bumilang ako ng hanggang 3, matapos noon ay kumaripas na ako. Sa ilang segundo ng pagtakbo, ay naramdaman ko na rin ang presensya ng isang malaking aso na humahabol sa likuran ko. Unti-unti na akong napapagod, kaya naglakas loob na akong huminto upang harapin ito. Pinakita ko ang aking hawak na matulis na kawayan na nakuha ko sa daan kanina. Nagpapakita na hindi ako natatakot sa kanya. Kahit kabadong-kabado na talaga ako ng mga oras na iyon, hindi ko pinapahalata ang takot sapagkat alam kong maaring gamitin iyon ng aswang laban sa akin. Imbis na matakot ay sinugod tuloy ako noon, kaya wala na akong pagpipilian kundi ang lumaban. Agad kong winasiwas ang kawayan. Tinarget ko ang ulo noon pero umilag iyon at sa katawan naman tinamaan. Sinaksak ko siya pero hindi rin naman bumaon. Mas lalo lamang iyong nagalit. Inangilan niya ako ng malakas habang ipinapakita ang matatalim na ngipin na handang sumakmal ng kahit ano. Mabilis at maliksi ang galaw ng aswang. Sa isang iglap ay tumalon siya patungo sa akin, habang ang mga kamay na may matatalim na kuko ang nakaamba. Nagawa kong umatras ng bahagya at napatalikod, kaya nagkaroon siya ng pagkakataon na makalmot ako sa likuran. Ramdam ko ang hapdi at kirot ng malalim na sugat, pero hindi ko iyon ininda. Sa halip ay huminga ako ng malalim at hinampas siya ng kawayan sa katawan. Tumama ang kawayan sa may balikat ng aswang at narinig ko ang pag-ungol nito. Umungol siya sa sakit, ngunit alam ko na kahit ganun ay hindi naman siya napuruhan. Nakahanap ako ng pagkakataon para sunggaban uli ito at muling hinampas siya ng kawayan sa may liig. Tumumba siya, ngunit agad din namang bumangon. Mas galit, mas nanlilisik ang mga mata at mas mabagsi. Mabilis niyang sinubukang kagatin ang kamay ko, pero naisalag ko ang kawayan na gamit. Dahil doon ay nawalan ako ng balanse, dahilan para mapaupo ako sa lupa.
Alam kong katapusan ko na ng mga oras na iyon. Ipinikit ko na lang ang aking mga mata at tinanggap ang aking magiging kapalaran. Ngunit napamulat ako sa sigaw at busina ng motor. Ang aswang na kanina ay nasa harapan ko ay tumakbo na gawa ng ilaw ng motor at naglaho. Halos manlaki ang mga mata ko sa gulat nang makarinig ako ng bumubusi ng motor. Agad kong nilingon ang may-ari ng boses. Nakita kong si Kerwin pala iyon na nagmamaneho ng motor. "Vincent! Sumakay ka na! Dali!" Agad na sigaw niya habang bumababa sa motor at inaalalayan ako makatayo. Nagmamadali akong sumakay sa likod at agad kaming umalis sa bahagi noong talahiban. Nang mga panahong iyon ay hindi ko pa din binibitawan iyong pamalo ko na kawayan. Nagsalita si Kerwin. "Tol, noong umalis ka ay hindi na rin nakabalik pa sa loob si Nico. Kaya hinanap namin siya. Pinuntahan ko rin sa CR. Pero wala siya roon." Wika pa ni Kerwin habang binabaybay namin ang madilim na daan. "Naalala ka namin, tol, kaya naisip kong sundan ka. Baka kasi ikaw talaga ang puntirya niya." Sabi ko naman, "Mukhang tama nga ang kutob niyo, tol. Dahil may humabol sa akin na aswang. Nasaan yung isang malaking aso? Ang sakit ng kalmot niya sa likod, tol. Ah, grabe. Mahapdi na makirot." Reklamo ko pa dahil ramdam ko talaga na parang pinapaso yung bahaging may hiwa. "Mabuti at hindi ka kaagad napuruhan, tol." "Oo, napilitan lang ako lumaban. Pero muntik na ako maging ulam kung hindi ka dumating." Napatingin si Kerwin sa side mirror. Kita ko ang pag-aalala sa kanyang mukha. "Kung ganun, mabuti na lang pala talaga at sinundan kita." "Oo, tol. Mabuti talaga at sinundan mo ako. Hindi ko akalain na totoo pala ang kwento nila tungkol sa mga aswang rito. Sa tinagal-tagal ko nakatira rito sa lugar natin, ngayon na tumanda na tuloy ako, saka lang ako nakaranas ng ganito." Sagot ko pa rito. Noong dumating kami sa bahay nila Kerwin, ay agad kong pinasara ang pintuan at bintana dahil sa takot sa nangyari. Bago pa man kami pumasok, nag-usap kami na ang mga babae ay mananatili sa isang kwarto para ligtas sila. Samantalang kaming mga lalaki naman ay sa sala na lang magpapalipas ng gabi at nakahanda kung sakaling gumambala muli ang aswang na iyon sa bahay nila Kerwin. Ikinuwento ko sa mga barkada namin ang nangyari. Matapos nilang marinig ang kwento ko, ay agad silang nagsikuha ng magagamit na sandata panlaban doon sa aswang. May kumuha ng itak, kutsilyo, karet, bawang at asin. Tapos na nahimik na ang lahat habang nakikiramdam. Makalipas ang wala pang kalahating oras, ay nakarinig kami ng kalabog sa pintuan. Kinakabahan ako dahil kahoy at pawid lang naman ang bahay nila Kerwin. Lumang tabla rin ang pintuan, kaya kung malakas ang magiging pagbangga mula sa labas, ay hindi malayong mawasak nga iyon. Dahil sa patuloy na pagbangga ng kung anong nilalang mula sa labas, ay biglang bumukas ang pintuan. Nakita namin ang isang malaking aso na pumasok sa bahay. Agad kaming nagkanya-kanyang pumunta sa aming mga pwesto at pinalibutan ang mabangis na aso. Imbes na umatras ay galit iyon na sumugod sa amin, kaya lumaban na rin kami para ipagtanggol ang aming buhay. Si Kerwin at ang iba pang mga kasamahan namin na mga tropa ay umamba ng pagsaksak at tumatadyak rin. Ginagamit din nila ang nakuhang sandata. Habang napapatras kami, ay napapalapit naman ang nilalang na iyon sa silid kung saan namin ipinasok ang mga babae. Kaya naman, ilan sa mga kasama naming lalaki ay pinapasok namin sa loob ng kwarto para siyang poprotekta sa mga babae. Nagpatuloy kami sa pakikipaglaban sa aswang na iyon na parang atras-abante. Kapag susugod ang aswang ay aatras kami, tapos iyong ibang kasama naman namin ang aatake mula sa ibang bahagi. Pero kahit marami na ang natamong palo at taga, ay hindi basta-bastang sumusuko ang nilalang na iyon. Bawat angil noon ay ipinapakita ang matatalim niyang mga pangil
at mabilis na paggalaw. Sa bawat atake nito ay umuurong din itong umiiwas at umaatake muli kung may pagkakataon. Napansin kong natataga namin iyon ng itak pero wala namang nagiging sugat at wala rin talagang dugo. Kaya ibig sabihin, hindi siya tinatablan ng itak namin. Kaya naman, naalala ko ang isang turo sa akin ni nanay. Inilabas ko ang botelyang may langis at nagbuhos ako ng kaunti sa hawak kong itak. Ibinigay ko rin iyon kay Kerwin para maglagay rin siya sa hawak ng itak. Ipinasa niya naman iyong botelya sa iba. Pero hindi na naman sila hinintay pa. Palit-palitan kaming sumusugod sa nilalang na iyon. Doon ko palang nakitang nasaktan at nasusugatan ng aswang. Patuloy pa kami sa paglapit habang palit-palitan ang pagtaga. At ilang saglit pa ay naririnig na namin ang tunog noong aswang na nasasaktan. Kaya unti-unti na yung umaatras hanggang sa tumakbo pa palayo at nagsuot sa kasukalan. Inusisa namin ang bawat isa. Halos lahat kami ay may kalbot sa iba't ibang bahagi ng katawan. Kaya kinuha ni Kerwin ang kanyang first aid kit. Habang palit-palitan naman kami nagpupunta sa kusina upang hugasan at masabunan ang aming mga sugat. Madaling araw na noong kami ay magpasyang magsitulog. Sa sala na lang kami naglatag ng banig at magkakatabi ng nahiga roon. Kinabukasan, maaga kaming nagsigising dahil sa narinig naming sigawan ng mga tao sa labas ng bahay. Kusot mata kaming tumayo para makiusisa at alamin kung ano ang nangyayari. Sumalubong sa amin si Clara, isang kapitbahay. Agad ko itong tinanong kung ano ang pinag-uusapan ng mga tao at bakit sila nagkakagulo. Sabi niya naman na yung isang kaibigan raw namin na si Nico ay natagpo ang sugatan at nangihina sa bahagi ng talahiban. Kaya agad pinuntahan ng mga taga-barangay upang dalhin sa ospital. Maya-maya ay nakita naming papalapit sa amin si Kapitana. Sabi noon, "Mga iyo, balita ako, may inuman rito kagabi ah. Kasama niyo raw sa inuman, yung si Nico. May nag-away ba yun rito?" "Totoo po yun, Kap. Kasama namin siya na nag-inom dito. Kaso, maaga siyang nagpaalam na aalis eh. Akala nga namin baka may gagawin lang mahalaga sa bahay at babalik rin. Pero hindi na siya nakabalik pa." "Ah, ganun ba? Wala ba siyang nakaaway dito kagabi sa inuman niyo?" "Ah, wala naman po," sagot muli ni Kerwin. "Oh, sige. Mag-ingat din kayo ha. Mukhang tinambangan ng masasamang loob ang binatang iyon. Kawawa nga, ang daming sugat sa buong katawan. Ewan ko lang kung makaligtas pa yun." Wika pa ni Kapitana at tumalikod na. Kami naman ay nagkatinginan na lang. Lahat kasi kami ay buo ang hinala na si Nico ang aswang na nasa anyong aso na sumugod sa amin at kami ang may gawa noong napakarami niyang sugat sa katawan. Kahit papaano ay naawa rin naman kami kay Nico, kaya hindi na namin ipinagsabi na isa siyang aswang. Hindi na namin alam kung gaano siya katagal na natili sa ospital, pero sa kabutihang palad ay nakaligtas naman. Magmula noon ay hindi na namin siya nakita pang muli sa aming lugar. Kasama niyang nawala ang nanay niyang si Aling Parsing. Hanggang dito na lang po, Sir Carl, ang kwento kong ito. Naway inyong nagustuhan kahit maiksi. Lubos na gumagalang, Vincent ng Negros Oriental. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.